Chapter 5. Ayoko pang umuwi, ayoko pang iwanan ang Ilocos pero kailangan na talaga naming umuwi. Una ay hindi kami nagpaalam na aalis kami. Alam kong nasa tamang edad na kaming magdesisyon para sa sarili namin pero inaalala namin sila Mommy, Daddy, Tito Jack at si Tita na sa malamang ay nag-aalala na ang mga iyon ngayon. Hindi pa man din kami nagpaalam. Napabuntong hininga ako at napasulyap kay Lexus na sinasabayan ang kantang tumutugtog sa stereo ng sasakyan, kanina pa iyan at tila hindi napapagod. Kinarir niya ang maganda niyang boses. Talagang ayaw magpatalo kay Baekhyun, ha? Please forgive me ang title noon at nalimutan ko na kung sino ang kumanta. Unang line pa lang ng kanta ay todong-todo na ang boses niya. Kunwari pa nga ay may hawak pa itong mikropono habang kumakanta, nakaka-amuse siyang panoorin. Hindi ko talaga expected na may ganito rin siyang side. Wala lang, ang cute niya lang, malayo pa ang biyahe bago kami makauwi sa Maynila. Kaunti lang ang dumadaan na sasakyan kaya hindi naiistorbo ang pagbirit niya. Nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya ay bumaling siya sa akin saka ako kinindatan. Napatawa ako dahil feel niya talaga iyong kanta. Magpapabili na talaga ako ng videoke sa kanya bukas para magdamagan kaming kumanta hanggang mamaos kami. He's a fan of 80s and 90s music, I can say that. Kahapon kasi ay narinig ko siyang kumakanta ng medley non-stop song sa Cree. Ilang sandali pa ay nagbago ang music. Mukhang nalito pa si Lexus sa una dahil mali ang lyrics niya. But I know that song, kinakanta rin kasi yun ni Daddy kaya sinabayan ko siya sa chorus. Never say goodbye. Never say goodbye alternasyon, it's never say goodbye by Bon Jovi. Naalala ko na pala yung kumanta noong Please Forgive Me, si Bryan Adams. Siya rin kasi yung kumanta noong Heaven. You know that song? He asked while his eyes are now focused the road. May nakakasalubong na kasi kaming mga truck na naglalaman ng bigas at iba pa. Halatang mabigat kaya ingat na ingat si Lexus, yeah, I always hear my daddy singing that lalo na pag nagvi-videoke kami. Tuwing may celebration sa bahay ay nagre-rent talaga kami ng videoke. Hindi sa pagmamayabang, ha, pero maganda ang boses naming tatlo nila Mommy at Daddy. Ang totoo niya nabot ni Mommy ang mga high notes, lagi siyang nanalo sa mga singing contests noong kabataan niya at iyon ang namana ko sa kanya. Umabot rin siya sa ibang bansa dahil sa husay niya sa pagkanta. Hindi nga lang ako gaanong bumibirit dahil nahihiya ako. That was Lace's favorite song. He always asked me to sing that song for him, hindi kasi siya marunong kumanta baka umulan lang. He chuckled. Sa aming tatlo ay ako lang ang biniyayaan sa pagkanta, si Lorraine sa pagsayaw habang si Lace, pinanganak lang, he joke kaya sabay kaming napatawa. Hindi ko alam na may tinatago rin pala siyang katarantaduhan sa katawan. Wala siyang talent. Nagtatakang tanong ko. Imposibleng walang talent si Kuya Lace dahil lahat silang magkakapatid ay talented. Salvatore sila kaya imposibleng wala talaga. Mayroon, simpleng sagot niya. Mayroon naman pala eh. Ano? Pambababae, he answered flatly, walang emosyon sa mukha. Napaismid ako sa sinabi niyang iyon. Pati rin naman ikaw, sabi ko pa, totoo naman kasi na babaero rin siya. Nakita ko ang paglamig nagtitig niya, mahigpit niyang hinawakan ang manibela ng sasakyan at saka nagsalubong ang kilay niya. Crush ko talaga si Lexus noong kabataan ko, lagi ko siyang nakikita sa mga magazine, billboards tapos sa SOCMED. Siyempre sa gwapo niyang iyan, sinong hindi magkakagusto sa kanya. Bukod sa gwapo ay matalino at mayaman siya kaya may ibubuga. Iyong ugali nga lang niya ay patapon, nakita ko kung paano niya ay treto ang mga babae noon. Papalit-palit siya ng partner every week. Tapos ang rumor pa ay babaero raw siya na roto naman dahil ako mismo ay nasaksihan ang pagiging babaero niya. Kaya noong nalaman kong siya ang pakakasalan ko ay talagang nabigla ako. Hindi sapat ang paghanga ko para pakasalan siya. Natatakot ako para sa sarili ko kasi siya ang mapapangasawa ko. Papaano kung ipagpalit niya ako rin ako, di ba? Papaano kung saktan niya ako? And worst, papaano kung gagawin niya lang akong parausan? Kilala ko siya, he's a Salvatore, nakukuha at nagagawa niya lahat ng gusto niya nang walang kahirap-hirap. Pero habang kasama ko siya nitong mga nakaraang linggo, mukhang mali ang pagkakakilanlan ko sa kanya.
Hindi niya ako sinaktan, bagkus ay inalagaan niya ako. He showed me care that I don't know if I deserved it. Hindi niya ako pinabayaan at ginagawa niya ang lahat mapasaya lang ako. Dinala niya ako sa Ilocos para ipasyal dahil nabuburyo na ako sa bahay. Nagluto siya ng itlog para sa akin kahit hindi siya marunong. He even saved me from death. Wala na akong mahihiling pa dahil masaya ako sa piling niya. Pero ang kinakatakutan ko lang ay, paano kung dadating ang araw na iiwan niya ako? Ang daming paano and what ifs na nabubuo sa utak ko. Hindi naman maiiwasan yun lalo na't naging kaugalian niya iyon noon pero sa lahat ng iyon, ang pinakakinakatakutan ko ay yung iiwan niya ako pagkatapos kong malaman sa sarili ko na hulog na ko sa kanya. Nasanay na ako sa presensya niya, halos hindi na nga ako makatulog kapag wala siya sa tabi ko, I already quit since the day I marry you. I'm not a womanizer anymore, Celeste, malamig na sabi niya kaya nabaling sa kanya ang atensyon ko. At least, naging babaero ka pa rin, I said as a matter of fact. Kapag ko ay naramdaman ko ang pag-iba ng atmosphere sa paligid, doon ako tumahimik. Why can't you see it? I changed because of you, he trailed off na nagpatigas sa akin sa kinauupuan ko. Napakurap-kurap ako at dahan-dahan na humarap sa kanya. Malamig pa rin ang mata niya. I admit it to myself that I am a womanizer way back then, I went out with lots of different women every night. I fucked them and throw them away in an instant. And tumikim siya na parang may kung anong nakabara sa lalamunan niya. Bigla akong kinabahan sa susunod na sasabihin niya. I'm sorry because I cheated on you on our first night, he confessed at saka iginilid ang sasakyan. Hindi ako nakapagsalita, naramdaman ko na lang na tumulo na ang luha sa mga mata ko. Iniwas ko ang tingin sa kanya at binuksan ang bintana sa gilid ko kahit bukas ang aircon ng sasakyan. I stare upon the cliff in front of me, roon ko ibinuhos ang atensyon ko habang di na-digest yung sinabi niya. It's like he dropped the bomb in front of me nang hindi man lang ako nakapaghanda. I should act like it's nothing to me, right? Because we only married for inconvenience. Dapat hindi ako naaapektuhan, pero hindi, Ang sakit. Ang sabi niya sa akin ay busy siya kaya hindi niya ako pinapansin, iyon pala ay may kasama siyang ibang babae. Unang gabi namin yun bilang mag-asawa, hindi ba dapat kaming dalawa ang magkasama? Pero bakit yung babae niya ang kasama niya? Kasal na kami noon, so it means he really cheated. Nasasaktan ako, inaamin ko pati ang ego ko bilang babae at bilang asawa. Ni hindi man lang niya nirespeto ang pagiging mag-asawa namin. Alam ko namang pareho naming hindi ginusto ang kasal pero kung mambababae siya, hindi sana yung noong unang gabi ng kasal namin. Naalala ko ang gabing iyon. Hinintay ko siya sa kwarto namin, pagkatapos kasian ng kainan ay umalis siya ng walang paalam. Mag-isa kong in-entertain ang mga ninong at ninang pati na ang mga bisita. Tinadtad ko siya ng text hanggang sa nakatulugan ko ang paghihintay. Nagising ako kinabukasan na nakatayo siya sa harapan ko, roon niya sinabi na dapat maghiwalay kami ng kwarto. Naguguluhan man ay pumayag pa rin ako. Hinayaan kong umagos ang luha sa mga mata ko at hinayaan siyang ipagpatuloy ang sasabihin niya. Si Contino, garalgal kong sabi. Hindi ko kaya itong nararamdaman ko, ang sakit kasi, Gusto kong bumaba at tumalon na lang sa bangin na nasa harapan ko kung wala lang akong may iwan. Parang pinipiga yung puso ko. Pero pinilit kong kumalma, may dahilan siya, iyon ang paulit-ulit kong pinasok sa coat ko hanggang sa kumalma ako. Nakita kong tumungo siya at saka lumunok. I did that because I am, mad at my father and to you. I don't want yet to get married. I'm still enjoying my life until he called and said I need to marry you. When I went home, I disagreed but he is persistent so he forced me, if I won't marry you ay kay Lace at Lauren lahat mapupunta ang mana ko. Wala akong makukuha, so even though I don't want to, I still do it for the sake of my inheritance. Pinaghirapan ko yun, hindi pwedeng wala akong makukuha ni Matitin, he explained habang habol-habol pa ang hininga. On our first week, I hated you so I always went home late and doesn't even talk to you. Until our second week came, I saw your efforts and that's when I approached you to eat with me. Also that night,
I convinced myself to permanently stop sleeping with different women. Nakagat ko ang labi ko, bumilis ang tibok ng puso ko na parang hindi nasaktan kanina. I started to be nice towards you, I cooked even though I don't know how. He chuckled. And when I saw that man pointed his gun to you, I saw nothing but red, hell. I hate it when you're hurting. Seeing you scared and trembling like that makes me want to kill someone. He paused and heaved a deep breath. No, I won't let them hurt you like that. You're pure and innocent, you don't deserve that. Kapag kuway lumamlam ang mata niya at masuyong ngumiti sa akin. Thank you for coming into my life, Celeste. Because of you, I learned to be true to myself again. I learned how to smile and care again. I'm sorry for cheating, I'm sorry if I hurt you. Believe me, I promise I will make it up to you. He gently caressed my cheeks. Nang hindi ako nagsalita ay pinagdikit niya ang noo namin and then he whispered, I'm sorry, forgive me. And I just nodded my head kahit hindi ko pa alam sa sarili ko kung mapapatawad ko nga ba siya. Cheating is always a choice but I still believed him. I always do. I know I've hurt, he hurts me. But I just can't hate him. I can feel the sincerity in his voice when he is explaining. He said he cares for me, iyon na lang ang natitirang dahilan na panghahawakan ko hanggang sa huling hininga ko. Tahimik kami buong biyahe, kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Nasaktan ako dahil nangaliwa siya pero agad rin yung nabawasan nang marinig ko ang eksplanasyon niya. Wala namang taong perpekto, hindi ba? Lahat din naman nagkakamali, may rason siya at tuldok-tuldok, humingi siya ng tawad. Ang Panginoon nga ay nagpapatawad kaya sino ako para hindi siya patawarin. Nang makarating kami sa mansyon ay hindi kami agad nagkibuan. Natulog kaming magkatabi pero hindi kami nagyakapan. Ang awkward lang, wala kaming imek pareho at hindi ako sanay. Kinabukasan, as usual ay nagising akong wala na siya sa tabi ko. Naligo ako at saka bumaba na upang mag-agahan, nang tingnan ko ang orasan ay 7:00 na pala. Masyado ko yatang in-enjoy matulog dahil sa haba ng biyahe. Walang tao sa kusina kaya nagkibit-balikat na lang ako, kumain na kaya siya. Halos malaglag ang pangako nang makita ko lamesa. Punong-puno yun ng mga masasarap na pagkain. Mukhang maghi-heavy breakfast ako ngayon, sino naman kaya ang may pukanan nito? Uupo na sana ako nang may makita akong medyo kalakihang box na nakapatong sa may upuan. Dahan-dahan ko yung kinuha at napansing may sulat. Celeste my wife, my baby I told you I will make it up to you, I helped the chef to cook. Haha, pakopya sa lungguhit pakopya. Hope you'll like it. Again, I'm sorry, forgive me, my wife. Heart, love, Lexus. Mas gwapo kay Lace, napangiti ako, hindi talaga siya magpapatalo. Inilapag ko ang sulat sa gilid ng mesa at saka binuksan ang box. My eyes glistened in tears when I saw what is inside. These are all my stolen pictures when we are in Ilocos. Mukha pa akong tanga sa ibang picture kaya nakakahiya. There are also tons of chocolate inside, Ferrero, Toblerone, Snickers, Dairy Milk and even Kit Kats my favorites. Ilang sandali pa ay kinuha ko ang may kaliitang box sa gilid at saka binuksan yun. Namalisbas ang luha ko nang mapagtantong isa iyong singsing. Pinunasan ko ang pisngi kong nabasa na ng luha, ang bilis ng tibok ng puso ko, nanginginig pa ang mga kamay ko nang isuot ko iyon sa daliri ko. It perfectly fits my finger. Kulay silver iyon at may maliit na diamanteng hugis korona sa gitna. Napakagatlabi ako, ang saya ko at the same time ay emosyonal, ganito pala bumawi ang lalaking yun at parang gusto kong mag-away na lang kami palagi, hihihi. Itinabi ko ang box at saka nagsimula ng kumain. Nang matapos ay tumayo ako at saka nagpuntang lababo para maghugas ng pinagkainan ko. Grabe, busog na busog ako. Pero bago iyon ay tinakpan ko muna ang mga pagkain, baka kasi langgawin. Sayang at ang sarap pa naman. Napakunot ang noo ko nang may makita ako nakadikit na sticky note sa may sink. Pinunasan ko ang kamay ko at saka iyon kinuha. May pahabol pa pala ang loko. His baby, do you like my make it up to you starter kit? Haha, after washing the dishes, can you meet me at the pool?
I'm waiting. Muaps, nakangiti kong tinapos ang ginagawa kong paghuhugas at saka lumabas. Tinungo ko ang pool na naka-plain white v-neck shirt lang at maong na shorts. And there, naabutan ko siyang nakatalikod na tila may kausap sa phone, napasimangot ako. Sino na naman ba yun? I swear kapag babae ay ihuhulog ko talaga siya sa pool. Mariin kong pinakinggan ang usapan nila iyong boses niya lang pala at iyong mga pinagsasabi niya sa kausap niya. Stupid, I won't. Yeah, okay, thank you, he said and he, then, ended the call. Who's that? I asked nang naglakad siya papalapit sa akin habang nakangiti. Si Lace, nagpapatulong sa akin. May natitipuhan na daw, binata na kapatid ko. Masigla niyang sabi na tila proud sa kanyang nakababatang kapatid. Ano naman ngayon? Binata naman na talaga si Kuya Lace, Tandang padamdam. 27 na nga siya he intertwined our hands saka kami naglakad papuntang likod ng bahay. Bakit pa niya ko pinapuntang pool kung sa likod lang din naman pala kami pupunta? Di sana nag-shortcut na lang ako sa kusina. Anong gagawin natin doon? Hindi makapaghintay na tanong ko. Sikretong malupet, he playfully answered na siyang ikinatawa ko. Grabe ang pag-upgrade niya, ha? May paganyan-ganyan na siya ngayon. Hoy ano yan? Senggal ko dahil naramdaman ko ang pagtakip ng panyo sa mga mata ko. Wala akong makita kaya napasimangot ako. Wait a minute, baby, paus niyang sabi kaya napalunok ako. Ang sexy na nga niya tapos ang sexy pa ng boses niya, nahiya naman ako lalo. Life is so unfair. Turn around, he commanded and I obliged. Oh, tapos. Tanong ko nang makaharap na ako sa kanya pero hindi pa rin niya inaalis ang nakapiring sa mga mata ko. Ikot ka ulit, 3 beses utos niya ulit. Napa-esmad ako. Anong trip ng lalaking ito? Seryoso? Ano to, birthday party tapos babasagin iyong banga? Pilosopong tanong ko. Dami mong Saturday ikot na, final na sabi niya. Napabuntong hininga ako at saka umikot, medyo nahilo pa ako ng slight. Happy, satisfied. Alisin mo na yung piring ko, please. I also pursed my lips to convince him. Okay as you wish, Commander, sabi niya at saka inalis ang piring ko. Anong naputol ang tanong ko nang makita ko ang nasa harapan ko. Gosh, kung kanina ay sobrang saya ko, ano pa kaya ngayon? Sa akin yan. Sure ka, walang halong biro, as in true na true hindi false. Paninugurado ko sa kanya habang nakatingin sa McLaren Senna na nasa harapan ko. He nodded while smiling. Sa sobrang saya ay nayakap ko siya sa labi, dampilang iyon. Ramdam ko ang pagtawa niya ngunit kapag kuwan ay niyakap niya rin ako pabalik. How? Paano mo nalaman? I asked curiously. Remember yesterday? I saw you staring at the car's poster so I assumed you liked it. Sagot niya at saka inipit ang buhok ko sa gilid ng tenga ko. Tuldok. Napakagatlabi ako nang mahulog ang luha sa pisngi ko. That is my favorite car, matagal ko nang pinangarap na magkaroon yan kaso ayaw ni Daddy. Imagine that I am now 26 na but he still doesn't want me to drive even though may driver's license na ako. Kahit si Mommy ay ayaw, kaya kahit kaya ko naman iyon na bilhin ay hindi ko pa rin ginawa. Hindi ko kayang salungatin ang mga magulang ko. Hinding-hindi. But my dad, sabi ko, natakot ako bigla. Papaano kung pag-alitan niya si Lexus dahil binilhan niya ako ng sasakyan? I already talked to them last night and he agreed, but in one condition, pambibitin niya at saka pinasadahan ang buhok gamit ang kamay. Ano raw ba iyon? I nervously asked. Namamasa na ang kamay ko. Basta daw kasama mo ako kung lalabas ka, nakangiting sabi niya. Napalabi ako, paano kung importante why iyong pupuntahan ko? Isasama ko pa rin ba siya? Pero okay na iyon, para siguradong safe ako. Nakangiti akong tumanggo-tango sa kaniyakap siya ulit. Chancing ka, Mrs., narinig ko pang sabi niya kaya piningot ko siya. Aray, what the pero imbis na pakawalan ang tainga niya ay mas lalo ko yung inikat. Ano ka mo? Wala, baby, sabi ko ang ganda mo. My upper lips tugged up, pakilakasan nga, hindi ko marinig. Aray ko, Mrs. ko. Ang sabi ko, ang ganda mo. I smiled, ngiting panalo at saka pinakawala ng tainga niya. Napasa pa siya sa kaminasahe ang tainga niya.
Battered husband na ako nito, bulong niya sa sarili niya kaya inirapan ko siya. Susi, tanong ko saka inilahad ang kamay ko sa harapan niya. Aligaga naman niyang ipinasok ang kamay sa bulsa ng slacks niya saka kinuha ang susi at inilagay iyon sa nakabukang palad ko. Nang makuha iyon ay walang paabi akong tumalikod at naglakad papuntang bahay. Dahil nasa likod kami ng bahay, ay sa backdoor na ako dumaan. Biyernes ngayon kaya naglalaba ang mga katulong. Nginitian ko si Aling Edna nang kawayan niya ako. Good morning, ma'am. Masiglang bati niya, good morning po, balik na bati ko. Maglalakad na sana ako nang may maalala ako. Kain na lang po kayo sa kusina kapag nagutom po kayo. May mga pagkain po roon, masyadong marami. Maari na rin po kayong kumuha po kayo para sa mga anak nyo. Maraming salamat po, ma'am. Good morning ulit, pagpapasalamat niya at malawak na ngumiti, halatang tuwang-tuwa sa narinig. Walang anuman po, nahiga ako sa kama at saka tinawagan si Daddy. What's up princess? Napangiti ako nang marinig ang swabing boses niya. Siguro nagtatrabaho siya ngayon o kaya nagkakape habang nasa living room. Hi, Daddy. Thank you, po. I love you na po talaga. Masayang sabi ko. Muling nangilid ang luha ko. Gosh, masyado akong madrama ngayong taon na ito. Ako na talaga. Love you too, princess. Just be careful, okay? When you want to drive, ask your husband to accompany you, for your safety. Rinig ko ang pagod sa boses niya kaya nag-alala ako. Are you okay, Daddy? Where's Mom? Are you taking your meds? Nag-alalang tanong ko. May sakit kasi sa puso si Daddy, kaya hindi dapat siya mapagod o kaya may stress. We can't risk him. Not now, not tomorrow, not too soon. I'm okay. Sumikip lang konti, anak pero okay na. Ikaw, how's your short vacation? Kapag ko ay tanong niya pero nandoon pa rin ang pag-aalala ko. Napangiti ako. Very good naman, Daddy. Ang ganda po roon, sa susunod ay isasama na namin kayo. Napatingin ako sa pintuan nang bumukas iyon at iniluwas si Lexus na nakasimangot. Umirap lang ako at nakinig sa sagot ni Daddy. Kung aabot pa ako, anak. Always remember that I love you and your mom always, sagot niya kaya napaluha ako. Hala, don't talk like that, Dad. That's bad. Huwag po kayong magsalita ng ganyan Daddy, nasasaktan ako. Huwag ka pong magsalita ng patapos, sabi ko kaso tumawa lang siya, ramdam ko ang pagpulupot ng kamay ni Lexus sa bewang ko na parang kinakalma ako. Why are you crying? He mouthed. I just shake my head. Pero, Daddy sure akong hindi yan mangyayari, pagpapagaan ko sa nararamdaman ko, paano mo nasabi? He asked. I chuckled and smiled. Kasi po masamang damo kayo kaya matagal pa mamatay. Hehe, peace po. Nakitawa rin si Lexus sa tabi ko kaya inirapan ko siya. Hindi naman siya kasali. Okay sabi mo, I'm gonna hang up na, princess. I still have work to do. Say he, to your husband for me. Mua, love you, anak ko. Rinig ko pa ang tunog ng paghalik niya sa kabilang linya kaya napatawa ako. Okay po, love you too. Mua, then I ended the call. Tumagilid ako at yamakap sa mabangong si Lexus. Hi raw, sabi ni Daddy, sabi ko at mas lalong isiniksik ang katawan sa kanya. O tapos, gusto mo bang matulog sa labas? Kunwari ay malamig kong tanong. Nakakaumay iyang, o tapos, niya na iyan, ha? He laughed, pinagmasdan ko ang mukha niya. Ang gwapo niya talaga, in love ka na niyan. He teased nang makita niyang nakatitig ako sa kanya. Pabiro ko siyang sinampal at pinangigilan ang tungki ng ilong niya. Aray, battered husband na talaga ako. Napatawa lang ako sa pag-iinarte niya. Napaka-arte siguro niya kung babae siya, mas maarte pa siya sa akin. Girl version niya si Lauren, hindi maitatanggi na magkapatid talaga sila. Meron pala noon, kunwaring gulat na tanong ko. Pinaikot niya ang mata saka ako hinapit papalapit sa kanya. Oo nga, lika rito, pakis. Itinaboy ko siya. Ano ba, para kang bakla. Pang-asar ko. Iyong pag-ikot niya kasi ng mata ang arte. Para siyang babae na natrap sa katawan ng lalaki. Moody din siya at dinaig ako kapag nireregla. Talaga, anakan kaya kita. He playfully smirked kaya napalunok ako.
Ano ba tong pinasok ko? Sana talaga tinikom ko na lang itong labi ko, hindi ba? Gago, alis. Tinulak ko siya muli palayo sa akin nang maramdaman ko ang haplos niya sa pangupo ko. Oh your cousin. Asan na yung tooth? Pang-aasar niya, pinaikutan ko lang siya ng mata. Bakla ka pa, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang makita ko siyang tinatanggal ang damit sa harapan ko. Hoy gago, ano yan? Kinakabahan na tanong ko. Itinali niya ang kamay ko gamit ang damit niya na siyang ikinagulat ko. Ilang sandali pa ay malakas akong napasigaw at napahalakhak. Amputya, Lexus. Nakikiliti ako. Ilang linggo na ang lumipas simula nang itali niya ang mga kamay ko sa kama. Akala ko nga ay may gagawin siya pero iniwan niya lang ako roon na parang tanga. Ang sabi niya ay kasalanan ko raw yun kasi tinawag ko siyang bakla. Whatever, para naman kasi siyang ganoon, napakaarte. Ang attitude niya masyado. Dinaig pa ako kapag ako ang nireregla. Where are we heading? He asked while sitting beside me. Shut up Salvatore, sabi ko at ipinukas ang tingin sa daan. Yes, I am now driving my baby McLaren Senna, last week pa. Pupunta kami ngayon sa mall kasi namimiss ko ng gumala. Magpapakulay nga sana ako ng buhok dahil sawang-sawa na ako sa kulay itim. Nagkakotse ka lang inaaway mo na ako, pilit niyang pinalungkot ang boses niya na siyang ikinangiwi ko. Baka nakalimutan mong pinagtaksilan mo ako. Taas kilay na tanong ko. I always bringing that up kasi tumitiklop siya. Halatang nagsisisi sa ginawang pambabae noong unang gabi ng kasal namin. Wala lang, gusto ko lang siyang asarin. Sabi ko nga tatahimik na ako. Dinilaan pa niya ang labi at saka tumahimik at nag-cellphone na lang. Napangiti ako, understanding nga talaga siya tulad ng sabi ni Kuya Lace. Mula noong umamin siyang nagloko siya ay lagi na siyang tumitiklop pagdating sa akin. Pag inaasar ko naman siya, imbis na sumagot ay tumatahimik lang siya. Joke lang ito naman, halika nga dito kiss mo ako, sabi ko dahil laylay na ang balikat niya at nakasimangot. Para siyang nalugi sa sibuyas. His face immediately brightened bago ako hinalikan sa labi. Tinugon ko yun pero siya mismo ang unang pumutol. Eyes on the road, baby. Ngumisi siya, pabitin, ha. Pagkadating sa mall ay sa salon ako kaagad na dumiretso. Gaya nga ng sabi ko ay magpapakulay ako. Si Lexus naman ay nasa likod ko at may kasamang dalawang men in black. Sa tuwing aalis kami ay lagi silang nakabuntot sa amin. For safety, of course. Nasanay na rin ako dahil para rin naman iyon sa seguridad ko. Mas maganda na kapag prepared. Good morning, madam. Welcome aboard. Bati noong stylist at saka ako pinaupo. Narinig ko ang hajihikan ng mga babae sa gilid habang nakatingin sa likod ko. Napanguso naman ako sa katinawag si Lexus. What? He mouthed while his forehead was crimson. Kiss me. I mouthed at saka inginuso ang labi ko. Natatawa siyang lumapit at saka ako mabilis na hinalikan sa labi. Narinig ko ang pag-unggos ng mga babae kaya napangiti ako. He's mine. Fuck off, bitches. Kuha ka upuan dito ka lang sa tabi ko, okay. Utos ko at umaksyon naman siya. Bakit aircraft ang theme? Tanong ko sa stylist kapag nang mapansin ko ang loob ng salon. Para ka kasing nasa loob ng eroplano dahil sa ayos ng salon. Ang ganda lang pagmasdan. Pati yung mga stylist ay naka-flight attendant uniform din. Ngumiti lang ang stylist at saka sumagot, birthday po kasi ng asawa ng may-ari ang salon at piloto po siya kaya ayun po. Nginitian ko lang siya pabalik at saka itinuro ang kulay ash gray na pangkulay ng buhok. Maski si Lexus ay gusto rin yun para sa akin kaya iyon ang pinili ko. Maputi naman kasi ako kaya kahit ano ay babagay sa akin. Ilang oras pa ang nilagi namin sa loob ng salon dahil binabad pa nila iyong kulay sa buhok ko upang kumuli ngunit nagugutom na ako. Napangiti ako sa refleksyon ko sa salamin, mas lalo akong gumanda. Maganda na ba ako? Tanong ko kay Lexus saka nag-beautiful eyes hinaplos niya naman ang pisngi ko. Yeah, super. Nagpakuha pa ako ng litrato sa kanya at saka nag-aya ng kumain dahil nagugutom na talaga ako. Hindi ko feel kumain sa mga restaurant ngayon kaya Jollibee na lang ang pinili ko. Okay lang ba sa iyo? Tanong ko kay Lexus, baka kasi ayaw niya kasi sa Jollibee. Kakain lang naman kasi ako, siya ang magbabayad. It's okay.
then, smiled. Alauna na pala ng tanghali, ang bilis ng oras, parang tibok ng puso ko kapag kasama ko siya. Nang dumating ang order namin ay nagsimula na kaming kumain. Malapit na nga akong umiyak dahil ayaw niyang ibigay sa akin yung balat ng Chicken Joy. Akin na lang kasi. I pouted and cutely blinked my eyes. No, sa akin to, baby. Mayroon naman sa'yo. Iyon ang kainin mo, masungit niyang sabi. Ubus na nga yung sa akin, Sa akin na lang, baby, please. I even call him baby para makumbinsi pero ngisihan niya lang ako. Sa huli ay hindi niya rin binigay kaya bad trip ako sa kanya. Ang ganda-ganda ko ngayon pero ayaw niya akong pagbigyan. Celeste, my wife, come here, tawag niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Ayaw, bulyo ko, akala ko ba he cared for me. Pero balat lang ng Chicken Joy ayaw niya ibigay. Come on, baby, don't be hard-headed, mahihimagan ang pagod sa boses niya. Nakonsensya naman ako kaya lumapit na rin ako. Siya kasi yung pinagbuhat ko ng mga groceries imbis na iyong mga men in black. Ang dami yun, paniguradong masakit na ang kamay niya. Sorry na po, hingi niya ng tawad at saka isiniksik ang ulo sa leeg ko. Sige na nga, basta sa susunod sa akin na yung balat ng Chicken Joy, ha? Masaya kong sabi tapos tumanggaw naman siya. Bakit? Tanong ko nang tumitig lang siya sa akin. Ngumiti siya pero halatang pilit. Napalabi ako, alam ko iyang mga ngiting iyan. Ano nga yun, Lexus? Pagpupumilit ko. Wala nga, sagot niya kaya tumanggaw na lang ako. Hindi ako naniniwala. Something's wrong and I'm sure of that. Napabuntong hininga na lang ako at hindi na nagtanong pa. Baka sasabihin din niya sa akin kung ano iyong problema, baka naghahanap lang siya ng tamang panahon. Tama, tumunog ang cellphone niya kaya binaklas niya ang kamay mula sa pagkakayakap sa akin. I'll just answer this, Celeste, palm niya kaya masuyo na lang akong ngumiti. Hey, what is it? Medyo malayo na siya sa akin pero rinig ko pa rin ang boses niya. What? Now? But yeah. Okay, yeah, I'll just wait you outside. Sumulyap pa siya sa akin bago pinatay ang tawag. Diyan lang ako sa baba, okay. I'll just wait for Liz, pupunta raw siya rito. You should rest, Celeste, and wait me here. May sasabihin ako, he said and then smiled at saka nagpalit ng kamiseta bago bumaba. Marahas akong bumuga ng hangin at hihiga na sana nang saktong tumunog ang cellphone ko. May negi text. Kaagad kong kinuha ang phone ko para malaman kung sino yun. From, Kuya Les Pogi, siya naglagay niyan I know I'm not in the right place to say this but can you sneak outside? Magtago ka sa gilid ng hagdan. Huwag kang magpahuli, please. Napakunot-noo ako nang mabasa ko iyon. Anong gusto niyang sabihin? Magtago ako sa gilid ng hagdan para ano? Para marinig ang usapan nila. Hindi ko alam kung bakit pero ang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Para talagang may mali And then another message sent, same sender. You deserve to know the truth. You're like my sister but believe in him, okay. Napahawak ako ng mahigpit sa cellphone ko. Parang ayaw ko pero ang paa ko na mismo ang nagdala sa akin sa gilid ng hagdan. Medyo tago rito kaya hindi ako mapapansin. Nakita ko si Lexus sa baba kaharap si Kuya Les at seryoso ang mga titigan nila, ang kukurap ay talo. Iba ang aura ng atmosphere na nagpadagdag sa kaba ko. Huminga ako ng malalim saka ibinuga iyon. I'm eavesdropping for Pete's sake. What is it this time, stupid? Si Lexus iyon, malamig ang kanyang boses na siyang nagpakabalalo sa akin. Wala ka bang balak umamin at sabihin sa kanya ang totoo, kuya? Seryosong tanong ni Kuya Les, I don't have a plan ta, simpleng sagot ni Lexus habang prenteng nakaupo sa sofa habang nakataas pa ang isang paa nito sa babasaging mesa. Pero kuya, huwag mo kong pangunahan, Les, putol ni Lexus sa sasabihin ng kapatid, bakit? Ano bang gusto mong mangyari? Nasa akin na yun, I don't want to hurt her. I thought you're just pretending. Nakangising sabi ni Liz na nagpatigil sa akin kay kaagad akong nanghina. Para iyong bambang sumabog, tila nawalan ako ng lakas kaya napakapit ako sa railings ng hagdan. I can do this. Believe in him. I should believe in him like what Kuya Les had said. Oh tapos, malamig na sabi ni Lexus.
Mariin akong napapikit nang narinig ang mapang-asar na halakhak ni Kuya Lace. Umalangaw iyon sa buong sala at kapag kuway ngumisi siya. Sa tingin mo hindi siya masasaktan kapag nalaman niyang peke lahat ng pinapakita mo sa kanya? Pagpapatuloy ni Kuya Lace. No, you should defend yourself. May tiwala ako sa iyo, Lexus. Pero ilang sandali pa ang lumipas ay hindi siya sumagot. Napahikbi ako lalo. Pero pinilit kong huwag gumawa ng ingay para hindi niya malaman na naroon ako. Tanggina mo talaga kahit kailan, pagmumura ni Kuya Lace. Hindi ka na nagbago, gago ka pa rin. Paano mo siyang magawang saktan, kuya? That girl is pure and innocent. Kung alam ko lang edi sana ako na lang ang nagpakasal sa kanya. Para ko na rin siyang kapatid ituring. Tangina mo, kuya. Lexus, Joe clenched nang marinig niya ang sinabi ng kapatid pero hindi ito umimik. Nagpatuloy si Kuya Lace, wala siyang ipinakitang mali sa iyo, inalagaan ka niya tapos ito ang isusukli mo. Akala ko ba ititigil mo na yang punyetang pretend na yan pagkatapos mong tirahin iyong kaibigan niya? Oh, well, ngumisi si Kuya Lace. Kaibigan? Wala naman akong ibang kaibigan maliban kay. Oh my God. Napahawak ako sa dibdib ko at mariin na napakagat sa labi. Paano niyo nagawa sa akin to? Nasabi mo na ba sa kanya ang kalagayan ng daddy niya? Tumawa pa si Kuya Lace na parang nang aasar. Agad akong nilukuban ng pangamba, what about daddy? Nasabi mo na bang nasa ospital ang ama niya kaya inaya mo siya sa Ilocos? Halaka, what the hell? Napamura ako sa kaloob-looban ko. Tama na, hindi na ako makahinga. O ano, magsalita ka kuya, putya, demonyo ka talaga. Paano kapag ikaw ang nasa posisyon niya, anong mararamdaman mo? Shut up. My husband hissed, nakita ko pa ang pagkayam ng kamao niya habang mariin na nakatitig kay Kuya Lace. Gago, huwag kang magsalita kasi wala kang alam. I know I'm just pretending at first. Pero kalaunan ay tumigil ako dahil may nararamdaman na ako sa kanya. He exclaimed na nagpabagsak sa akin sa kinatatayuan ko.